Okay? Ingon siya din the art of combining vocal or instrumental sounds or both to produce beauty of form, harmony, and expression of emotion. In fact, ang akong lolo na ingon siya, ang music to know is the finest art. Mo siya ang ang finest? Pinaka-pino. Of course, that is a very literal na kaigsunan. Kanang pinaka-hindot ko na siya. Dapat yun mga kaigsunan. Kanang pang muawit gani ka, kini mo music mang yun, finest, kung kay dili mo siya pwede mo spot. O nasayo kas tunga-tunga, dili mo pwede mo spot, correct? Dili ka may kumoy, nasayo dili pwede mo na kaigsunan. Di mo gusto Kunya, ganahan ko tanig music yun kay kini music mahigsoon. Bisag balik-balikon, mamini, okay na tiyapon paminahon. Maurang katahan, maraming sahin. Pero ang wali, balikan, mga kaigsunan, di ba reklamo na mga igsoon din ha? No? So, indeed, music is the finest art. So, it is a combination of instrumental sounds, mga kaigsunan, o vocal sound. No? So, it's an art. Ako dili ko musician, hindi ka ingon kaganihan, kay matod ba nila, may mga tao na bisag kuno o magluwa, yabag. Pero ako mga kaigsunan, bisag manuto, yabag. Pero, kanang musician, mga kaigsunan, nailhan nimo kung musician siya, kaya mamutot siya mga kaigsunan, dunay tono. Ambot mga kaigsunan ko, ang inyong mga banang musician pa. Dunggan ninyo, di pa ginawin ninyo, pinagpamutot. Well, mga kaigsunan mo siya din, music is an art form that combines nag-isip kanina. Okay. Doon ay mga traditions din about music, mga kaigsunan. Si Hans Christian Andersen, naging siya, when words fail, music speaks. Ay mga panahon na orang lisod kay express ang imo ang pagbati pinaagi sa unsa, pinaagi sa pulong mga kaigsunan, no? Pero imo na siya isulti pinaagi sa music mga kaigsunan, ganahan ang maminaw. Ingon si Khalil Gibran, music is the language of the spirit. It opens the secret of life, bringing peace, abolishing strife. Ayaw kayo music, no? So, importante kita kay music. When words live off, music begins. Tingnan si Henry Hining. Music once admitted to the soul becomes a sort of spirit and never dies. Ayaw ganing awit, no? It will never die. And so on. Oh. Never dies. Music touches us emotionally, where words alone can. Doon ay mga tao na bisag yung sa imo sila pagwali, dili man yun makompertir, pero naay mga panahon nga tuon nimo kadlawon awitan nimo makaigsunan hilang. Daghan ang nakompertir pinaagi sa awit. Una nga importante ni siya nga bahin sa atong pagsimba diha sa iglesia. Music produces a kind of pleasure which human nature cannot do without. Ingon si Confucius. Tinood na, kasi panahon bitaw na murag lisod ka, ayaw ka, kay daghan ka problema, makaigsunan, sulay rin taboy ka, awit-awit ka, makaigsunan, marinig ka, no? Sa imuhang mga problema. Music is universal language of mankind. Matod pa ni Henry Wadsworth Longfellow. Universal language of what? Of mankind. Yan. Magkaigsunan. Pagkasinamot yun mga basta kay kagabi, daghan kayo ang nangadto dito, kaya nagtampungkod sila dito magkaigsunan. Ang music, so tunay gahom, has power. Ingon siya din, music indeed has a lot of power over us, whether we realize it or not.
Mao ni siya ang gahom sa music. Number one, promote wellness. Kanang mga tao, mga masakiton, imo na siya kawitan, marinig sila sa ilahang ibati nga sa ilahang pagbati. Kung imong tanawon, mao ni siya ang ino nato stress reliever ni King Saul. Nahibalutan nga sa 1 Samuel 16:23 in the book of Samuel. In chapter 16, mga kaigsunan, makita mo din na every time the evil spirit will distort King Saul, i-hire mga kaigsunan si David o maoy muhatag kaniya o comfort pinagi sa pag-play sa iyang harp. So, ang music has power to manage stress. It promotes wellness, alleviate pain. Ako na, ano yung arthritis, mga kaigsunan, no? Kanang mumatak ito ang arthritis, di mo kumaulaw anin, kaya this is my issue. This is my issue. Pero mas nalipay ko nga ang arthritis, mga kaigsunan, mo akong issue. Kaya no, kung naman ako ang akong pagkaon, mga kaigsunan, kaya kung masubra ang akong kaon, magpataka kong kaon, ma-high blood ko, o ma-diabetic, pahinuon ko, kung mas dako na ang problema. Morning aran-aran ni arthritis, kaya kung mamanage din mo mga kaigsunan, mo man siya ang mo-control sa imo, para nabili mo takboy ang uban ng mga balatian. Kaya hindi mo mong tao mga kaigsunan, magpatak ang kaon, pero nalipay ko nga ang arthritis, yun ay maayo, may katambal. Isa may na arthritis din eh. Naamoy arthritis? Mahayo kay wala mo'y arthritis. Pero kung naamoy arthritis, makaigsunan na ay pinaka-the-best na tambal. Kanang kamunggay. Ayaw ng dahon. Kanang sanga sa kamunggay. Inyo ng panitan, mga kaigsunan. Panitan ni mo. Ibulat ni mo. Ibulat. Katungiyahang stick. Ibulat ni mo. Para mamugahin siya. Pagkahuman, imo siya isungkod. Huwag mo attack ng arthritis. Ha? Anong katawahan mo? Tambala sa arthritis, mga igsoon. Anti pain sa panahon na kinis yung attack, mga kaigsunan. Pag-awit-awit ko mo bitaw na ang akong cellphone na puno yun kung kanap itong mga awit din ha, kaya sa panahon nga ayaw i-pain mga kaigsunan, higda ko dito sa bed. Then mag-awit-awit ko, kaya narinig ko, pinahagi niya. Kaya ito kung kumakaayod ka na, kaya kapanagsalan na naman, kaya hanggang ko madawat ng akong kidney. Kaya kung mamatay ko sa iyo mga kaigsunan, gamay na lang dahil din ang mga gwapot na ibiling. Gwapa, kita na lang payak yun, yung magwahan pa mo, isog na. No? So, it alleviates pain, mga isoon, no? Express feelings. Na yung tao, narinig sila express ilang kapati. They can express it in through song or singing, mga isoon, in singing or through songs. Express feelings and enhance memory. Sa among masteral, among ikuha kinilikaw strategy of teaching naman sa mga teacher. Hindi ako ang kapit, alam ko may istorya sa lahat. One of the strategies na itudlong ng kaigsunan is kaning music. O sa akin yung pagtudlong through music. Na ay mga pamaagi, ay mga tao na dali ka makasabot kung hindi mo na sila natutulungan through music. And it will also enhance memory. So ato pa, madali ka memorize kung imong awit-awiton. Si for example, mag-memorize ka sa katiksto, imo na siya tagaan tunod, imo na siya awit-awiton, dali ka memorize. It improves communication. Na-improve din sa ato communication. No? So, promote physical rehabilitation. Ingon sa rin ang merry heart, do with good life, activity. When you are having a merry heart, what will you do?
Kanang malipayon ka, magkagoy-kagoy ka, di ba? Mag-awit-awit ka, kaya naman, malipayon ka. O tungkol kaya ikaw malipayon, gilugan ang pagbibilang-awit, mga kaigsunan, ang imong immune system, ma-rehabilitate na siya, no? So, makabaton ka o kaayuhan. So, dito yun ang musika. Every time we come to church, mga kaigsunan, we are bringing out different issues, out different challenges na itong kinabuhi. O pinahin din mga kaigsunan. Pag-ulit na ito, we will be rehabilitated. Why? Tungkol kay nakakawit na din sa iglesia. Kung nakakungkong, ang kita rin maningkamot yung kamawawit mga kaigsunan. Hindot man diay, ang music na ito ay kabong sa pag-ayos nato. Music is used in professional setting as a means of therapy. Music indeed is powerful and very influential. Very influential. Kuman naman siguro, kuman naman diay, no? Ako lang tugangan kamay mga kaigsunan na. Bear with me. Okay, importance of music. Kung saan dito importante ang music mga kaigsunan. Okay, we will talk about the importance of music and what are the principles na itong i-apply because we are what? Christians mga kaigsunan. No? Sa atong tanawon, sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all what? Wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So, magtugtog kuno ta, magtambag kuno ta, pinaagi sa mga awit. O niya ang ditambag ni Apostol Pablo. O na, panahon gani ang adto ka sa usaka, igsuon nato na naa sa pagpanutan, na ay problema, you can sing for Him. Why? Because part of counseling, part of giving encouragement to that brother, to that sister, is through singing. So, pili natin na himuon dahil mga kaigsunan na mga pamati sa pagdasig sa atong mga kaigsunan na nasa kagunanan. Sama sa himuon ni mga ibiganihan, music is one of God's great gifts to man and is one of the most important elements in a spiritual program. It is an avenue of communication with God and is one of the most effective means of impressing the heart with spiritual truth. Education page 168. Dealing as it does with matters of eternal consequence, it is essential that music tremendous power be kept clearly in mind. It has the power to what? To uplift or degrade. It can be used in the service of good or what? Evil. But I have to get this mga kaigsunan. Kaya ang music, though it is a gift from God, pwede na itong gamiton mga kaigsunan tuwa para sa utan na katuyugan. Kautan na katuyugan. Example niya sa panahon na si King Bukadisa nagpatawag siya kung saan. Nagpatawag siya tigong sa iyahang mga satrap, sa iyahang mga politicians, mga kaigsunan, kung ilang diagda sila, ilang siya sa panahon ng kanimog ka mo, sa tigong sa mga tulunggol, kung sa ibuhaton, you must worship this golden image. You see, ang music mga kaigsunan, ginagamit na sa pagsimba usap sa kaaway sa Ginoo. Mauna nga, bantayan ka na. Remember mga kaigsunan, kapatyo ng tatong mga patinumanon, mga kaigsunan dito sa Babylonia. Nakahibalo ba mo sa panahon na ipatay si ang akong pamilya?
Sisteman. Katuloy ibutan ba? Unsa man ito nakitawag dito mga kaigsunan? Dunay music ilahang nadugan. Naghubog sila mga kaigsunan, and of course, they were encouraged by Satan mga kaigsunan to do this very, very kanabang ingon nato nga dili gyud maayo magutang mga kaigsunan. Dunay music na nalumo, and that music gigamit sa yawa mga kaigsunan to encourage King Herod to kill my relative Esteban. Iputlan. Tanawa na sa writings Ellen White kung yung sa niya pa. Yung antay panahon na kaigsunan kay malangan ta. Di pa kami mo ang seminar, di pa kami mo ang inyong yan, Pilipino. So, it can be used for good, and it can be used for evil. It can be used for worshiping God, mga kaigsunan, because music is a form of, is a part, I should say. It has a vital role played in our worship, mga kaigsunan. So, pwede lang gamiton na i-worship natin sa Diyos, pwede natin sa yawa mga kaigsunan. So, we must be careful sa atong mga ginatugtog. It has power to subdue rude and uncultivated natures, power to quicken thought and to awaken sympathy, to promote harmony of action, and to banish gloom and foreboding that destroy courage and wicked effort. Dili basta-basta ng music, mga kaigsunan, kapanan kayo. Gilaliman ka ang instruction na gil sa Ginoo sa panahon, gitutuyo ka nila ang Jericho. Mostly gitala nila. Trumpita naman to, pero gulmog ang siyudad sa Jericho, mga kaigsunan. Abot dito, makita na mo ang ruin, mga kaigsunan. Makaingon ko nga kuyawan, kuyaw ang Ginoo, mga kaigsunan. Kaya timog naman to, gigamit ra ang timog mga kaigsunan. Gulmog ang Jericho. What happened to the war of Gideon? Ang tira ni Gideon, ato nang ginaawit. Kung saan ay gitala niya? Pinsera, mga kaigsunan, o kung saan? Trumpita o suga. Igibugat na ang pinsera, mga kaigsunan. Ipatingog ang trumpita. Nakunay ang mga Midianites. Of course, the rest of the story are history na, no? Kung saan pa yun, mga kaigsunan? Sa lihat na priso si Pablo. Kung saan may ibuhan niya dito? Nag-awit sila sulod sa bilangguan, mga kaigsunan. Suddenly, an angel came, mga kaigsunan, went down and opened the prison cell. O nakagawas, mga kaigsunan, si Apostol Pablo. So, kung yan, no? Ang music, gigamit ng mga kaigsunan sa sigurado sa pagdayeg sa Ginoo nga mo'y naghatag sa sigurado na kadaugan. Okay? So, mao siya ang pipila ka mga principle na atong sundon mga kaigsunan sa atong mga paghimok sa atong mga pagbatong sa atong mga musika din sa sulod sa iglesia or for us as Christians. Number one, the music should bring glory to God and assist us in acceptably worshiping Him. 1 Corinthians 10:31, bisag unsang mga butang na imong buhaton, imnon o kaunon, buhat ka na alang sa pagdimaya sa Ginoo. Kana bang ato ang musika kaigsunan, kana bang makahimaya sa Ginoo? Kung maminaw ka karon sa musika, grabe na karon mga kaigsunan. Dili katapusan ng mga adlaw, ang musika nagkakaanam ng kabastos. Di ba? Dahil mga bastos kayo mga kaigsunan, mga musika, mga malunggan, bilisan niya ang bagyo. Tama? Unya, ikaduha, inoble, uplift,
and purify the Christian thoughts. Kana bang ang imuhang una-una kaigsunan mag-purify? Dili ba kay muhatag o kahugaw hinuon sa una sa katao? Filipos Kapitulo 4, versikulo 8, nalin na ang kapitulo versikulo Patriarchs and Prophets, page 594. Ikatulo na kaigsunan, effectively influence the Christian in the development of Christ's character. Dapat ang music magkaigsunan na ato dumog ato nga ginapaminawan, ingon siya will develop Christ's character in our life. So, ato paspasan ang kaigsunan. Ikaupat, have a text, words, lyric, message which is in harmony with the scriptural teachings of the church. Ato kung tanawon kung kini ba nga awit mga kaigsunan, kana bang nauyon ba sa teaching sa wala kasulatan? Kaya dunay mga awit na wato kaayo paminawon, nindot ang iyang puno, but it has bad theology. No? Usa ka kanta sa Bee Gees. Kung nahibawan ninyo kanang kanta sa Bee Gees, kanang Let It Be ikaw, Let It Be. Kabalo mo sa wala na? Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Diba? It has bad theology. Kaya naman, mga kaigsunan, sa panahon sa kaduol ko, no? Sa panahon sa kalibog, mga kaigsunan, ang kuanha sa imo ha, nga muhatag og words of wisdom is Mother Mary. Si Mother Mary ba? No. The Holy Spirit, mga kaigsunan. Ganahan ko tanawin-awin sa hay anak, di ba? Ganahan ka awin-awin anak, pero dili maayo ang iyang theology. So, ang music na ato nga paminawon, ato nga kantahon, should be, mga kaigsunan, in harmony with what? The scriptural teaching. Number 5, napulo ka rin, ako na rin tapuson. Reveal incompatibility between the message conveyed by the words and the music. Avoiding a mixture of sacred and the profane. Karon mga kaigsunan, napunta awit karon nga, words inil dapapin. Inil dapapin. O sa man ang awit ka mga kaigsunan, hindi saya. Nga kung pakinawon ninyo, tunog yun, inil dapapin nyo yung tunog. Sa lain ng katana. Langit ang inundan. Langit ang inundan. Kalau ikaw ano ka kantahan? Kung kuyaw ang kantahan, limin kapapin, iusap lang ang usap. Ang iyahang lyrics. So, iyaw ko ng kantahan. So, tanahon ko na to. Kaya kasi ba mga usap ng lyrics na, pwede man nakabitaw lyrics kung usap man, pwede naman kung nausap mo ng ang simalang natapos na. Karoon sa bagong balang. Ayaw ko yung mga kaigsunan. Ang kuya na ang ginahulat-hulat ka na magawas kita ng turak soy bitaw ng puno. Unahan dito sa subak-subak, may andang nga puloy-anan. Kanila kuya na, kung na yung gawas. Ako kung batayan mga kaigsunan, no? Kaya kasi magawas ng tunong turak soy na usan lang ang kuya na. So it should be compatible mga kaigsunan between message, ang iyang lyrics, mga kaigsunan, ato pong laruho na. No? It will be a mixture of
religious mga kaigsunan and secular, no? Siyang theatricality and prideful display, no? So, di na lang natin na i-explain mga kaigsunan, no? Give precedence to the message of the text, which should not be overpowered by accompanying musical instrument. Ngayon sa akin na nato matulog mga kaigsunan, grabe mabulak-bulak sa accompaniment, no? Grabe mabulak-bulak mga kaigsunan, kaya ang center of attraction na kadto ng accompaniment. So dapat yun mga kaigsunan, ang pinakasimple din ang message of the song, no? So ato yun ayuhon, no? Dili siya dapat mulabaw mga kaigsunan ang bida sa accompaniment. Number 8, maintain a judicious balance of the emotional, intellectual, and spiritual elements. No? Tunay usa ka kanang song leader na gusto na yun na pulihan ng kaigsunan. Pituloy mo siya magpapuli. Kunya, kung sulihan mo siya mga kaigsunan na dili na maayo kaysa kay idara naman. Kunya, magsabuyog naman mga kaigsunan. Magsabuyog na. Pero kung imo siyang pulihan, o backslide man, muna nahantog ka ron mga kaigsunan, siya lang ako ang sulidir. Kung kuyaw ka no? Ba dapat ka ni mag-awit ganit ka kay mo kung siya in harmony with your emotion mga kaigsunan. Ya kay kanang umalipay yung nga adlaw, ano bitaw? Malipay yung nga adlaw. Umalipay yung nga adlaw. Gusto na makalilisa. Dati mga tigulang, labihan na nasig, mga kaigsunan. Kung mag-pilusip din, pinakakungan yun dito sa among pilusipan. Kaya sa iyo kayo sila mga kaigsunan. Kung ano ginagawa nila, kana naman lang yung pagtambong sa mga katiguman, awit ito. Indun kayo. Maayun naman ang magtiayon, natigulang na. Ay one time mga kaigsunan, nagkato ko. Nasayo ko, so sila naman nagpunakawit sa ako, mga kaigsunan. Kaya pag-abot na ako dito, mga kaigsunan, nag-awit sila. Awit-awit sila, song service sila mga kaigsunan. Kaya naguna lagi, sayo kayo. Iawit nila kanan. Indong mo ba? Ano yun? Kaya matikulang mo rin, nag-ayaw ka po na sa kaigsunan. Tangan. Ay mga ganun ganyan, kamu rin nagtanong kung kaliro na. Gusto. Ayaw ko na ito pronounce ko. No? Ayaw ko na ito pronounce. Doon ay usa ka, ikso na ito dito sa Mati. Interview kahit daw man sa amateur contest, mga kaigsunan. Amateur contest. Gingan siya na, sa may debate, hindi mo karoon na ikaw ang pinaka-champion sa ito ang amateur singing contest. Sabi niyo sa iyo niya, asipre, happy. Happy kayo, kaigsunan, no? Ito at ang ayuhan ko pronounce mga kaigsunan ang atong naunsa. Atong mga ginawitan, mga kaigsunan. Kaya nga naman, maintain the judicious balance of the emotional, intellectual. Dapat intellectual, mga kaigsunan, spiritual elements. No, review and herald, natin ang kaigsunan ang source. Ikasiyam, sikat kadalas, never compromise high principles of dignity and excellence in efforts to reach people just where they are. No? Never compromise mga kaigsunan, principles or dignity. So, di yun natin i-compromiso mga kaigsunan ang principle nato imong makita mga Kristohanon bisan pa ang ato nga inawitan mga kaigsunan. Abi ninyo kanina ito, wala pa kayo mga drums sa atong balunggan kaya conservative. Gi-interview mga kaigsunan bayanin katong mga singers na ito, mga Adventist. Ano man na ning adapt na mga ning mga kanin mga binangko. Abi ninyo sa inyo nila, mga kaigsunan, usa sa reasons na istorya sila. Tungod kay dili tayo
halinon sa market ang akong mga awit. Kaya walay mga akong panimet na hindi. So, mauna ang kaisunan na ang kuhaan mo rin itong proviso na principle sa uban ang kaisunan. Aron lang yun na aron na murag gawaton sila sa komunidad mga kaisunan. Kaya, ikaw na kinaraan, ini mga awit sa Sabadista, kinaraan mo na. Kaya nga naman ang uban ng mga simbahan ko na ano nag-drum mga kaisunan niya. Sayo-sayo ba? Naanang kita o? Hindi na kung sayo o mga kaisunan. Kaya basig na yung ganyan mong sayo. Katapusan mga kaisunan. Be appropriate for the occasion, the city, and the audience for which is intended. So we appropriate ko. Mga naman siya mga kaisunan. Mora rin ang ato mga mensahe ni Taknas Pagtagon, nagapaghinakot ko na we can enhance our music ministry in the church, mga kaisunan, because we are using this every time, mga kaisunan, sa atong pagsimba ngadto sa atong Ginoo. So, ako mag-iwan sa inyo may the Lord bless you as you join this very important seminar, mga kaisunan. And when you go home, you are a blessing to the church, mga kaisunan, and the Word of God. O nagapaghinakot ko, mga kaisunan, na we can improve our singing ministry, our music ministry in our church because this is very important why we are using this for worshiping the Lord and at the same time, mga kaisunan, evangelizing people to come to the faith of Jesus Christ. May the Lord bless us.